Rizal Torres Vergara, good evening. Magandang gabi po. At ang tanong ko lamang, ano na basically kay Padre Pio, or kay ano na lang sa mga Pilipino, kay San Pedro Calungsod. So ito po yung tanong ko, no, ulitin ko lang. Patungkol po ito sa mga canonized na santo. Particular kay San Pedro Calungsod, no? Siya po ba ay everywhere and all-knowing? Yun po yung tanong ko. Yes, dahil sa turo ng church, no? Kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabuhay na muli, no? Glorified body. Ganon din po tayo, yung apat na karakteristik ng glorified body, no? Yung Angelitas, Anglitas, meron yun kapatid, no, na kung makita nyo si Panginoong Jesucristo nung nag-usap ang mga apostol, bigla siya nakapasok, di ba? Sa John 20:28, 26 to 28, na biglang pumasok si Panginoong Jesucristo, di ba? Glorified body na siya noon. So, ibig sabihin na kanyang katawan pwede nang pumasok kahit saan, kahit kailan. Then, so there are four tawag dito itong tinuturo ng simbahan sa ng pagiging ano ba tawag ito, yung sa glorification body, no? At since yan po ay ibibigay din sa atin ng Panginoong Jesucristo, pwede rin tayong matulad niya sa huling panahon, kapatid. Ibig po sabihin somehow nagiging omnipresent tayo tsaka No. in a sense somehow. Ano lang, Just lang yun. sabi kasi dito sa Bro Jando, pwede mo bang basahin ang John 1:14 to 16, Bro Jando? The Word became a human being and full of grace and truth lived among us. We saw his glory, the glory which he received as the Father's only Son. John spoke about him. He cried out, "This is the one I was talking about when I said, he comes after me, but he is greater than I am, because he existed before I was born." 16. Out of the, maganda he existed before I was born. Oh, tama? Out of the fullness of his grace, he has blessed us all, giving us one blessing after another. Sa ano, bro, yung 16 lang, bro, basahin mo sa KJV. And of his fullness have all we received, and grace for grace. Yan. So, dito sa talatang ito, kapatid, no, pinahayag ni Apostol na Juan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang full of grace, no? Fullness of grace. Sa kanya nagmula, no, ang full of grace. And then dito sa 16, makikita mo, matatanggap din natin yan, grace for grace. Kaya nga kung babasahin mo sa 2 Peter 1:3 to 4, Bro Jando. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So dito naman, pinahayag naman ni Apostol na Pedro na tayo ay partakers of His divine nature. Kaya kung ano po yung mga katangian, no, na nasa ating Panginoong Jesucristo, no,
na kanya pong natamasa, ay tayo po ang mga partakers noon. So yung glorified body niya, partakers po tayo doon, pero hindi po tayo omnipotent. Hindi po tayo omnipresent. Pero since tayo po ay partakers, yun na nga, so, sa pahayag ng simbahan, sa fundamentals of Catholic dogma, 4 yun. At isa nga doon, yung pwede na tayong lumusot kahit saan. At yung magliliwanag na rin tayo katulad ng Panginoong Jesucristo sa Transfiguration. Pwede na rin tayong lumusot. So, kung ano yung, ano ba tawag dyan, yung ano ba ang karakter ng glorified body of Christ, ganoon din tayo sa hinaharap, kapatid. Oh, I see. Medyo, na gano'n lang po ako, no? Medyo, napatanong lang ako sa sarili ko. Kasi sabi ko, iniisip ko na, for example, si Padre Pio, no? Tapos ako nasa Pilipinas, nasa probinsya ako. Nagpapa-intercede ako sa kanya, iba yung lingwahe ko, iba yung lingwahe niya. And then, maraming mga deboto sa kanya, round the clock, round the globe, 24/7, sabay-sabay. Ang inisip ko, para may process niya yon, and then with different concerns pa, bawat intercession, para ma-process niya yon at ma-address. So, dapat talaga, ano siya somehow meron siyang pagka-omnipotent eh. Not by that sense na omnipotent siya, no. Ano lang yan, dahil sa ipinahintulot ng Diyos, no. Dahil through them, sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa John 10, John 17:10. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Yan. Dahil sa mga santo nag-glorify ang Panginoon or ang Diyos, kapatid, no? So yung glory na yon, although through them, but ang ano pa rin nun sa Diyos pa rin, kapatid. So pinahintulot lang yon, hindi yun talaga na naging katulad na rin tayo ng Diyos, kapatid. Okay, so meaning sinishare lang yung glory niya. Yes, sabi nga ni Apostol na Pedro, di ba, we are the partakers of the divine nature of God. At kay John naman, grace by grace, grace upon grace, grasya sa grasya talaga ang makukuha natin, sabi ni John, no, sa kaniyang ebanghelyo, John 1:14-16. Ay, hindi ba pala John na nangyari yon kay Juan? Bro Jando? Hindi ba nangyari yon kay Juan, yung narinig niya sabay-sabay ang lahat ng nilalang? Yung sa John 19:1? Hindi. Sa Revelation 19:1? Revelation 5:13? 19:1? Babang yung ibig mong sabihin? Yeah, 5:13. 5:13? Yan ba yun? Para saan yung yung 5:13? Hindi ko nakuha, bro Jando. Sorry. Sabi niya kasi paano daw naririnig sabay-sabay, iba-iba yung mga ng tao. Ito yung yung intercession. Yung sa intercession. Oo, kasi nga iba-ibang lingwahe, hindi ba iba-ibang lingwahe? Yes, yung sa Revelation sa 7:9, bro Jando. Yun, 7:9 din pala. Kasi sabi ito, at narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, bawat talaga narinig niyang umaawit, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Ang kinakanta nila sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papulit. Yes, pero ang tanong, pero John, ang tanong niya kasi about sa glorified body, hindi pa kasi glorified body si John yan. Okay. Oo. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, kapatid, kung meron ka, basahin mo yung apat na characters of glorified body. Nasa Fundamentals of Catholic Dogma yan. 4. Angelitas, ano ba yun? Claritas, mga philosophical term na ginamit ng simbahan. 4 sila. Bro Wendell, baka may dagdag si Bro Wendell po dyan do.